Hello, good morning, good morning. I'm back. Nalala nyo, hindi kahapon hindi po ako nakapag-message sa inyo kasi nga super late na po ang dating ko. I don't know what happened kasi Wednesday na ngayon dito eh. Tuesday, ano bang ginawa ko? Hindi naman ako nag-food vlog. Hindi naman ako, something happened. Nakatulog ako uli. Gumising na ako ng late. Kaya hindi na ako dumating. Pagdating ko na, may client na ako, may consultation. Yes, may consultation po ako. Tapos, isang bagong grocery store. It's like a grocery, kaya lang African. Nakakatuwa, African. Iba-vlog ko yon. Sabi ko, do you have this? Do you have that? May pambota, meron siya. May pagbibilhan na po ako ng pang African food. Anyway, ito naman Northeast. Nasa Eastern Africa sila, mga Kenyan. Tapos yung sina Chamame, sa sila, Western. Sa Western kasi, Equatorial Guinea, Nigeria, at saka Ghana. Yun lang mga alam ko na Africa na. Kasi yung sa South Africa, sa baba, yun eh. Tapos yung Kenya, sa bandang Eastern. Hopefully next year, I'm praying to God na makasama ako sa isa kong client, ako tsaka ang asawa ko, and all we need to do is just pay for our plane ticket. Sila na daw bahala sa amin, sa Kenya. Nakakatuwa din if you really nice to your client, you're treating them as a family, they will treat you as a family too. Ganyan po, example po ng fruit of the kindness na po to. Yes, I might be so strict. Alam nila yun. When we started, they know that I'm very strict when it comes to business. And if they don't follow my rule, then you can go. Ganun ako. Nagpapalayas din po ako ng mga client kung matigas ang ulo nila. Pero this one, they know that it's worth staying, because I take care of them. So bawat kliyente ko, I took care of them. So most of my clients that owns a business, na lalo na adult family home, are Kenyans. So, may mga iba ko yung sinatawag ko mga big time kasi yung mga marami adult family home na alam nila, mahirap din gawin ang tax nila, tapos kami pang gumagawa ng payroll nila. So, they will just come and titignan muna nila kung mainit ang ulo ko, kung masaya ako. Pag masaya ako, papasok sila. Pero pag mainit ang ulo ko, hindi sila papasok dito sa opisina ko. So, anyway, yeah, si Mr. Washira, sabi niya, "Oh, Marie, I'm getting old. You better come to me in Kenya now because if not, I almost died last year." Sabi niya ganun. Oh my gosh. Sabi ko, okay, I'll keep on praying for you that you're gonna still be alive. 10 more years. So anyway, so that's how you treat people when you have your own business. You got to have a business na you don't think about making money now kasi you're gonna be frustrated. Kasi lalo na sa mga food industry, a lot of my restaurant clients, they feel so frustrated kasi all the while they thought that they will make money in the first year. Sabi ko, hindi pa. Nag-aano ka pa rin ng investment mo kasi nagkumukuha ka pa ng customer. Hindi naman kagad-agad magiging ka. Siyempre word of mouth din, gano'n. Pero sa akin, sa nature ng aking business kasi din, God's miracle and God's glory lang talaga. From 45 clients on my first year, dinodoble, triple, ginagano ng Lord. Kaya lang, you have also to do your own job. You have to do your own. Huwag kang tatamad-tamad, mag-aral ka. Kasi itong klase ng business ko is I have to study. It's a tax law. Federal. Pag nagkamali ka dito, patay kang bata ka, sarado ka kaagad. So, you got to be careful. I'm really very careful. But then, when you have a business, kung ano man klaseng business, in order for your clients to come back to you, you got to be kind. That's my next topic. Fruit of kindness. You got to be kind dahil para bumalik sila.
Ako naman kasi pag pumupunta sila, I'm really, parang pag makulit na makulit, talagang doon makikita talaga yung aking pagiging tigre. Kasi ilang beses ko na sinasabi, hindi matigas na ulo. Pero marami pa rin ako matitigas na ulo na kliyente na pinagtatawanan na lang nila ang aking katarayan. Yeah, totoo yan. Tapos itong si Myla, si na Carmela, sila lang nakikipag-usap dyan. Tapos minsan mga kliyente ko dumidiretso sila sa dalawa. Tapos silang dalawa, sasabihan nila ako. At natawa lang ako. Kasi alam naman ang timpla ng aking na mood pag sakali. So anyway, muna natin, define natin muna kung ano yung kindness biblically. So, fruit of kindness, it is the quality of being friendly, generous, and considerate towards others, often putting their needs before one's own. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin yung kindness is, ito example ko dito, yung often putting their needs before one's own. Example ko sa inyo, nung single pa ako, nasa LA ako, may sarili akong apartment, pero mayroon akong mga roommate. So, one time, hindi pa available yung isang room ng aking nagbibisita pa lang yata yung magiging future roommate ko. So, instead of her staying in the couch, I gave my bed. Ako ang natulog sa couch. Okay? So, parang ganun ang kindness. Parang, sabi dito, often putting their needs before one's own. Gaya din po nung pagkain. Kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. Ganun po ang kindness. Okay? Siyempre, kung sa tingin mo, ang mga taong sakim, they think about themselves. Do you think they will do that thing? No. Only those kind people who could do that. Yung isasakripisyo muna nila para ibigay nila sa iba. Oh, ito na lang, yung pag nag-fall in line, okay? Ako na fall in line, pag may nakita kong senior citizen, matatanda talaga, ay, Lola, dito kayo sa harap ko, ibibigay ko yung aking position. Pupunta na ako sa likod. Hindi porket, kawawa din naman nasa likod mo. So, yung position ko, nag-fall ako ng line, ibinibigay ko sa mga matatanda, silang dinadala ko doon, or sometimes pagdating pag sumasakay tayo sa train or sa bus, pag may nakita kayong buntis, or senior citizen, or disabled, ibibigay niyo upuan niyo. Okay? Yun ang act of kindness. Okay. Kindness, sa Greek word is krestotes, conveys the meaning of moral goodness, integrity, usefulness, and benignity. Okay, benignity, parang ano nga? Ano daw? Oo, hindi ko nga ngayon ko lang na to. Benignity. Ay, nako. Tingnan natin kay benignity. Benignity. Okay, definition. Sabi ng benignity, benignity refers to the quality or state of being benign, which means it is mild and does not pose a threat to health or life. Medical leave na ano naman to? Ano sinabi ni Merriam-Webster? Kay Merriam-Webster tayo pupunta. Sabi ni harmless. Other word pala noon. Gracious. Favorable. Wholesome. Yun ang ibig sabihin noon. Oo. Okay? So, alam na natin word mga benignity. Harmless. Gracious, mild of kind that are not threatened. It will not threaten, walang hindi masamang Ay, di ba? Pag nagkakaroon ng cancer, sinasabi, benign. Benign, wala. So anyway, in King James, version, the word is translated as gentleness.
which links it to the meaning of a gentleman and gentlewoman who behave properly with moral integrity and kindness. Romans 2 verse 4 says, remind us that God's mercy and grace should lead us to repentance, not judgment. The Holy Spirit enables us to have moral integrity with kindness and not get trapped in self-righteousness judgment. Yan po yung sinasabi. Beware din po ang self-righteousness. Meron tayong righteous, may self-righteousness. Yung self-righteousness, yung mga legalistic. Yung kung ano nakita sa Bible, yun ang inaano, yun sinatawag legalistic. I'm nothing against traditional religion. Ang traditional religion kasi, diyan po mayroon silang mga rules. May mga ano doon, mga marami po dong orderly or whatever. So, ang righteousness kasi, yung non-denomination, walang ano, is just based, focus on worshiping God, worshiping Jesus. Yung Bible natin, it's a Bible Bible-based din naman sila. Kaya lang meron silang tradisyon. Sa non-denomination, explain ko lang po sa inyo, kami mga born again, we are on a non-denomination. We just there worshiping God and we hear the Word of God. Eh, minsan nga po, di ba? Minsan, maganda sana talaga pumunta sa church na naka-Sunday school, naka-Sunday dress, no? Sunday dress. Marami mga tao na ganun. Pero pag mainit po talaga dito sa amin, hindi po namin inaano ko, wag lang malaswa. Hindi malaswang tignan. Pupunta ka sa bahay ng Diyos, malaswa. Pwede po kami nakasuot kami na shorts na disente. Oh? Naka-shorts din po kami, disente. Minsan, si Lance, sinusot niya, naka-shorts siya, tapos naka-shirt. Yung mga mukhang disente. So, ganun ho. Kasi naano lang namin, super init. Dahil nung Sunday, grabe init. Kahapon din mainit. Ewan ko lang ngayon. Medyo hindi. Nasa 70s lang siguro kami ngayon. Pero sa weekend, for sure, nasa island kami. So anyway, yan po, righteousness in self, Naku, verse, nasa na ako. Gagawin ko itong pangalawa. So, panuorin niyo po to at uumpisahan ko yung what does the Holy Spirit's fruit of kindness mean? So, ngayon, mag-stop na po ako. Don't forget to magkakaroon ako ng 2 videos ngayon, ha? Kasi kahapon na-miss ko eh. So anyway, don't forget to like, subscribe, and share. Ito pong ang aking messages sa inyo. And thank you very much. Babush!